dun sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Alec Dava. Continuation lang to nung unang video, which was yung Bali Part 1. Nasa baba yung link kung hindi nyo siya napanood. Pero kung napanood nyo na, thank you so much ha, bumalik ka for the second part of the video. So, diretso na tayo. For our third day, nagpunta kami sa Handara Gate. So, sa Handara Gate, hindi nyo kailangan masyadong maagang pumunta, unlike dun sa Limpuyang, which was 4 AM kami nagpunta. Compared sa Limpuyang Temple, ito yung mas magandang mag-picture for me. Sobrang layo kasi nung Limpuyang Temple. Like, yung picture, diba? Sobrang parang maliit ka na lang sa picture, tapos medyo malabo na siya pag zoom in. Well, kasi ang pinipicturean talaga dun yung view. Pero, mas prefer ko talaga yung Handara Gate kasi sa Limpuyang. So, yung nakikita yung picture right now, wala siyang filter. Actually, lahat ng nilabas kong picture na nakikita nyo, wala siyang filter. Hindi ko talaga siya pinilteran. Ganun kaganda sa Bali. Diba? Nasakto lang tong picture na to na meron kaming rainbow. So, our second destination was Ulundanu Temple. Ang ganda dito kasi, yung temple niya, katapat, parang riverfront. Nakaka-relax kasi. Pagdating mo doon, pwede kang manood ng mga taong nag-pray, or pwede kang tumambay doon sa may river. Next, nagpunta kami sa Taman Ayun Temple, which is like any other temple naman. For me lang ha. Sorry ha. Sana wala akong ma-offend. Pero for me kasi parang same lang yung temple na yun sa iba. Parang wala masyadong unique. Since on the way siya, sabi ko, daanan na namin. Kasi sayang naman. So, tinignan lang namin. Picture kami konti. So, yun lang. Quick suggestion lang. So, like I said, wala na kaming mapuntahan. Tinanong namin yung driver kung saan pa kami pwedeng pumunta na on the way. Dinala niya kami sa parang silver workshops in Ubud. Pagawaan ng silver. Makikita mo kung paano siya ginagawa. And after, pwede kang bumili ng mga gawa nila. So, bumili kami ni Cap ng matching rings. And ito yung paper bag niya. Dito kami galing sa Yan. Hindi ko talaga alam. Basta search nyo na lang siya. Or pwede nyo kung tanong nga sa driver, like I said. Pero ito may map siya sa likod. Ayan. So, yan yung map. Screenshot nyo na lang. Or search nyo na nga lang sa Google Maps. It's easier. Tapos, bibigyan kayo ng lalagyan na ganito. Ayan. Ito yung ring. Ayan yung ring. So, parang siyang may indent. Parang siyang mini crown for me. So, yung akin nakaganyan, yung sa kanya nakabaliktad na. Diba? Ang cute kasi. So, madaming mga designs doon sa loob. Pero mas gusto namin yung simple lang. So, ayan din yung picture ng aming rings together. It costs around 340 Indonesian rupiah. Huwag kayong ma-shock dahil 1,241 pesos lang siya. So, bali tig 620 na rin kami. It's not bad, no? Okay din yung price niya kasi right now, sa pinakita ko sa inyo, diba, super shiny pa rin siya. Kasi di kasi ako, usually, nagta-tarnish na siya. So, I suggest na dumaan kayo doon dahil worth it ang pagbili nyo ng jewelry doon. For our fourth and last day, nagpunta kami sa Nusa Penida. Different ang price kapag pupunta ka ng Nusa Penida. Ang bayad namin sa transportation namin was around 2,362.5 pesos. Dahil kasama na rin ang boat papunta sa Nusa Penida. So, kung hindi kayo aware, ang Nusa Penida is a separate island from Bali. So, after nyo mag-boat, magsasakay ulit kayo ng car. Meron ulit private car doon. And dadalhin kayo sa mga destinations nyo. So, for our first destination, nagpunta kami sa Angel's Billabong Beach. So, medyo high tide as you can see, kaya bawal mag-swimming. Wala kang makikita ng swimming dahil napakadelikado. Okay? Malalakas ang waves at puro bato. So, pag sinabing bawal-bawal, huwag kayong makulit, ha? Delikado. Kasi, syempre, pag malakas ang waves, may possibility humampas ka sa bato. Huwag kayong makulit. And huwag kayong magtulakan dito dahil may part na pwede ka talagang malaglag. So, mag-iingat kayo. Bawal ang makukulit dito sa part na to. Our next destination is Broken Beach. Although walking distance siya, ginawa siyang separate destination sa mga tours. As in, siguro wala pang 5 to 5 minutes. Kasi katabi lang talaga siya. Makikita mo siya habang naglalakad papunta sa Angel's Billabong. Makikita mo na siya na, siguro yun yung Broken Beach. At yun na yun, te.
yun na yun. Ang padagdag kulay lang na separate ano siya, pero magkalapit lang talaga sila. So yung next is yung Kelingking Beach. Medyo finorce ko yung sarili ko na matulog kasi sobrang nakakahilo sa Nusa Penida. Kasi as in gumaganyan ka sa kotse habang nagda-drive yung driver. Kasi hindi pa fully developed yung Nusa. Mabato, malubak. Parang kang nasa roller coaster habang nakasakay sa kotse. At sabi ko nga sa unang video, mahihiluhin ako. Gusto ko nang mag-collapse nung papunta kaming Kelingking. Sa unang destination pa lang namin, sobrang nahihilo ko. Pero iba yung papuntang Kelingking. Parang sobrang dapat Kelingking. Dapat Killing Me yung name. Kasi gusto ko na talagang himatayin. Yun lang. Gusto ko lang mag-rant saglit. Although, sabi naman ng driver namin na gawing maganda yung kalsada ng Bali. Kasi nga, dumadami na yung mga tourists. And gusto rin nila, syempre, yung maganda for the tourists. Para hindi. Back to our third destination, which is Kelingking Beach. Ayun. So, dinala kami ng driver namin sa ibang pwesto, bukod sa famous spot na nakikita nyo usually sa Bali. Kasi madaming tao, as in, kailangan nyo makipaglaban sa dami ng tao. So, pagdating namin dun sa, parang aakyat ka sa medyo dulo, baba. Nakikita nyo naman sa picture, kita pa baba yung island. And, pero hindi kami nakontento. Mas gusto namin sa famous spot. Kasi yun talaga yung pinakamaganda. So, bumaba kami doon, nakipaglaban kami sa mga tao. Pumila kami ng bongga para lang makapunta dun sa famous spot. So, after na, nagpunta kami ng Crystal Bay Beach. Dito ako nakapag-relax ng bongga. Medyo nahilo pa rin ako papunta, pero sobrang nakapag-relax ako. Nanood lang kami ng mga taong naka-two-piece at medyo nag-dream ng sana ganun din kaganda yung katawan ko. So, after doon, bumalik na kami sa docking area para makasakay ng boat. Nakailang suka ako sa boat. Hindi ko wala nasabi, nakailang suka ako sa ride namin paikot ng Nusa Penida. At sumuka pa rin ako sa boat. So, ganun ako kamahihiluin. Hindi ako nag-joke. As in, wala na ako nilalabas. Laway na lang yun. Kadiri, TMI. Pero yun, sinishare ko lang kasi baka may mga fellow mahihiluin ako na gusto magpuntang Nusa Penida. Ihanda nyo na po ang mga plastic bag nyo. So, pagdating sa suka, hindi po tayo sustainable. Kailangan po natin unless pwede kang sumuka sa sa ground, pwede naman. Pero sa boat, highly discouraged kasi baka malaglag ka sa tubig dahil sobrang bilis ng boat. Masaya naman ako sa Nusa Penida dahil napakaganda naman ng view talaga. At kada destination na wala ang hilo ko dahil so sobrang nakaka-relax. Okay? Ang dami-dami kong picture. Huwag kayong ma-discourage kung nakakahilo sa mga fellow mahihiluin ko. Sa future naman siguro daw, ayusin na nila yung mga kalsada nila at hindi na masyadong rocky road, literal. So, pumunta pa rin kayo ng Bali dahil worth it talaga yung ganda. Bawat destination talaga maganda. So, yun lang for this Bali trip, guys. Sana nag-enjoy kayo sa mga suggestions ko. Kung nakatulong ito sa inyo, sana i-like nyo. And kung gusto nyo makatulong ng friends or family nyo, sana i-share nyo naman yung video ko. Kung may tanong kayo, huwag kayong mahihiya. Mag-comment lang kayo sa comment section or mag-DM kayo sa aking Instagram account. It's at @alectdapa or sa aking Facebook at Twitter, it's at @alectdapa. So, yun lang, guys. Thank you so much. Bye!